Ayan, naku, grabe. Tapos na ang people power ng mga Duterte diehard supporters na kung saan ay pinamunuan ni Kiko Barsaga. Kung ating titingnan, walang kalatoy-latoy, walang ipinaglalaban, parang nagpiknik lang sila sa harapan ng Dasmariñas Village, doon sa Raha Sulaiman, at yung iba doon sa Forbes Park. Iba talaga yung pagkukumpul-kumpul ng mga tao na may prinsipyo at paninindigan na hindi po bayad. Yung people power ng mga Duterte diehard supporters, hinog po sa pilit yon. And ang tansya ko dyan, tasting the water. Kung naobserbahan ninyo, si Kiko Barsaga lang ang nag-show up. At maraming mga vlogger na nagsusupulputan, no? Na hindi mo alam kung alam ba nila yung kanilang ipinaglalaban. Ang mga leader andon sa kanilang bahay nakamanman. Yung mga politicians nakamanman. Kung nakita nila na very successful yung mga nangyayari doon sa Raha Sulaiman, sa Forbes Park, at saka sa Dasmariñas Village, doon sila sa sampa. Kasi ang mga leader nila, mga oportunista naghihintay ng development doon sa kung ano ang mangyayari sa Raha Sulaiman at sa dalawa pang mga venue. Pero kung ating titingnan, based sa mga videos na nakikita natin at napapanood live, wala talagang ipinaglalaban. Magaling sila sa murahan, pagpapahiya sa Pangulo, pagpahiya sa First Lady, at gusto talaga nila ipahiya yung bansa natin. Kasi yung Dasmariñas, lugar po yun ng mga diplomat. No? Andyan yung mga iba't ibang mga leader, malapit pa nga dyan yung mga ibang embassy. Ito talaga ang pagpapatunay na palpak ang kanilang balak. Ngayon, October 13 na, 2025. Naagahan sila ng rally. Si PBBM pa rin ang presidente. Ang kanilang pinaglalaban, ang kanilang sinisigaw, napasigaw, mura dito, mura doon, hindi naintindihan ng tao. Hindi pumasok sa isip at puso ng mga Pilipino na suportahan sila dahil ang landas na tinatahak nila ay mali. Actually, sa totoo lang si Kiko Barsaga lang nag-show up doon, pero iba po ang binabantayan ng gobyerno. Kasi kung nagpatuloy sila sa halimbawa panggugulo, nauwi sa suntukan, nauwi sa Iringan o whatsoever, tapos pinilit nilang pasukin yung dalawang location, naku, ang mga leader nila sa bahay nila ang dadamputin ng mga pulis. Ayan. So, hindi na kayo magalit sa gobyerno, mga nagrarally, kasi binigyan kayo ng pagkakataon. Ang tibay ng mga pulis, grabe. Balik tayo sa mga murahan, sa mga siraan. Ang pulis natin na nagbantay doon, kawawa. Grabe ang mura, grabe ang pagpapahiya, pagmamaliit. Hindi po kasalanan ng Philippine National Police na magbantay sa mga lugar na yan because responsibilidad ng ating kapulisan ang manatili ang katahimikan at kakaayusan. Anong gusto ninyo? Hindi harangan ang Dasmariñas Village, hindi harangan ang Forbes Park para makapasok kayo at kung ano-anong gagawin nyo doon na paninira at hindi makontrol. Kasi wala naman talaga kayong laban sa gobyerno. Kasi hindi naman to patapangan Ang inyong ideolohiya na pinaglalaban, kung tama lamang na pamamaraan, suportahan ng taong bayan yun. Ngayon nakita na ninyo. Sikat-sikat si Kiko Barsaga sa social media. Hindi nyo ba alam na inuuto lang kayo? Maaga nga siyang umuwi kaysa sa inyo. Di ba tama man? Maaga si Kiko Barsaga umuwi kaysa sa inyo. Na mga nagrarally dyan. So yan ay patunay na hindi talaga sila sincero. Naghihilik sila samantalang kayo, nauulanan kayo. Aside sa nauulanan kayo, nainitan kayo umaga pa lang. So wala kayong napala, di nga kayo sinipot ng mga leader ninyo.
O, nasaan na yung mga politicians na inaasahan ninyo? O, ilang piraso nga lang yung mga retired general ninyo. Hindi pa marunong magsalita sa entablado. Yung iba nagyaw-yaw lang na parang akala mo kulang nakapaligo ng formalin. Kulang na nga lang ng dalahin ng mga nag-speech, nebulizer. Kulang na lang mag-nebulize muna bago mag-speech. Yung parang kakatanggal lang ng dextrose. Correct? O di kaya'y nakakatanggal lang ng band-aid sa ulo dahil naoperahan sapagkat may sakit sa utak. O, try kaya natin i-check yung mental hospital sa Mandaluyong. Baka bakante ang mga kwarto kasi yung mga iba doon pumunta na sa rally. Mapapahiya kasi kayo kapag palagi nyong gagawin yan. Maniwala kayo. Kasi divine justice and at the same time, matibay po ang pagiging Pangulo ni PBBM dahil basbas po yan ng sambayan ng Pilipino at Panginoon. Hindi po laro-laro na naging Pangulo ang presidente natin na si PBBM. Talagang nakatadhana po yan. The voice of the people is the voice of God. Anumang grupo o sino mang individual ang magtangkang pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos, parang makakaranas ng sumpa. Hindi talaga magtatagumpay. Malilito kayo sa sarili nyo hanggang mablangko kayo na at the end of the day nakalimutan nyo na nagawa nyo pala yun. But yung kahihiyan ay na-experience nyo na. Hindi nyo kasi mapapatalsik ang Pangulo na nagtatrabaho 24/7. Okay? So pag sinabi kong 24/7, iba na naman yung ano nyo. Iba naman yung interpretation nyo. 24/7 kasi yung bawat ahensya ng gobyerno sa ilalim ng pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos, nakaabang po yan sa pag-deliver ng mga serbisyo publiko. Hindi po tinutulugan ng Pangulo ang anumang obligations. The President is not perfect but he has a passion and compassion to the Filipino people to serve. Okay? Kung ano pang adjective ang i-describe kulang pa. The working president. Hard working president. Brilliant, full of wisdom, who always care the welfare of the Filipino people. Yung mga pinaglalaban nyo sa rally ninyo. Sigaw-sigaw kayo ng Marcos resign, Marcos resign. Sinong paupuin ninyo? Si Sara Duterte na walang alam? Palagi kong sinasabi yan. Nasaan si Sara Duterte sa mga rally ninyo? Wala. Nasaan yung mga pinagmamalaki ninyong mga politiko? Na back up ninyo? Wala. Tsaka huwag kayong magsinungaling na suportado kayo ng Makati Business Club. Dahil kaka-interview lang ng Makati Business Club representative or president, supportive sila sa presidente dahil sa mga nararanasan nilang pag-unlad sa kanilang mga negosyo. Pag maunlad ang kanilang mga negosyo, it generates job to the Filipino people. They are able to convince their foreign conglomerates to invest here in the Philippines so that the employment rate of our country can rise from above. Diba? Ganun lang yun. Pero ang ginagawa ninyo ay, nako, iskandalo po talaga ang nangyari kagabi. Lakad pa kayo ng lakad, pinagod nyo pa ang mga sarili ninyo. Parang mga baliw kayo, 10:00 ng gabi, pwede naman tinapos nyo yung rally nyo sa Raha Sulaiman and then umuwi kayo. Ay nagpatuloy pa talaga kayo doon. Anong nangyari? Ang mga leader ninyo naka-hotel. Mag-travel di eroplano. Samantalang kayo, mga bugo, nasaan kayo? Uuwi kayo sa mga bahay ninyo, wala pang masaing. Uwi kayo sa bahay, away pa kayo ng asawa mo. Pag uwi nyo sa bahay, naku, sarado ang pinto. Bintana kayo dumaan dahil hindi na kayo pinagbuksan. Diba mga kamunting tinig, ito yung experience ng mga nagrarally na hindi nila naintindihan na ito yung mai-experiensyahan nila. Sawa na ang tao sa people power. Sawa na lahat tayo lumalaban sa korupsyon. Lahat tayo gusto mapanagot ang gustong managot sa maanumalyang flood control
projects na ibinulgar mismo ng ating Pangulo na gusto niyong pababain. Mga hinayupiks. Diba? Putik naman. Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo na bastusin nyo ang presidente na nakabenefits ang mga pamilya ninyo dahil nakakatrabaho na sila ngayon? Hindi man lahat, pero at least may mga sambayanang Pilipino tayo na nakaka-experience na ngayon ng maayos na buhay kahit papano dahil nagiging law-abiding citizen sila. Samantalang kayo, kay sinasabi nyo may alam kayo, matalino kayo, dapat finokus ninyo sa pagpapaliwanag sa mga anak ninyo na let's support the president and the government. Pero yung rally kahapon or kagabi na naganap, naku wala. Isa lang palang Kiko Barsaga ang uuto sa inyo harap-harapan. Alam nyo naman may something Pagkatapos sinunod nyo pa. O wala nga siya nag-speech Hindi nga siya nag-speech. Nag-interview sa media, hindi pa maintindihan yung points niya. Oo, sinabi ninyo matalino si Kiko Barsaga. Pero saan niya ginamit? Sa katarantaduhan. Nag-iingay siya. Kahit na nga lang kung sino-sino, pagbibintangan niya. Tapos kayo ngayon naniniwala kayo. Iniwan nyo talaga pamilya nyo para lang dumalo sa isang rally na hindi naman po prinsipyo ng sambayanang Pilipino pinaglalaban basta makap-speech lang. At ikwento sa kapitbahay na, uy, alam mo, ako yan. Kasi nakita na yung mukha sa video Sikat na si Tatang. Samantalang si Tatang parang bago lang natanggalan ng dextrose at kaka-nebulize lang. Yung iba pa nga dyan naka-maintenance pa ng insulin. So for Diyos por Santo, kung hindi kayo titigil, naku, ewan ko lang sa inyo. Lalo ninyong mapapahiya ang inyong mga sarili. Because the more na kinukontrola nyo ang presidente, the more na mahuhubaran kayo. Kasi ang presidente is for the Filipino people. Ang pinaglalaban nyo para lang sa kanilang political vested interest or the political interest. Lugi kayo. The most stupid people power that I had ever witnessed in social media. Wala kalatoy-latoy ang mga speeches, walang ideolohiya, walang kalaman-laman. Sila-sila lang nagtatawanan. Hindi po ganun. So, paano nyo may paabot ang mensahe ng pagbabago kung gusto ninyo ng pagbabago, kung yan ang way of explaining ninyo sa mga tao? Mag-aral kayo, sa susunod na mag-rally kayo, ang mga speaker, aralin ninyo ang sasabihin ninyo. You can present percentage or numbers or back up by research. Okay? So, dapat yung mga findings ninyo, yung mga observations ninyo sa rally, back up by evidence because you are talking in front of the Filipino people who's maybe one that could give you support to change the government leadership. Paano kayo paniwalaan? Wala. Mag-aral muna kayo, mag-practice muna kayo. No? Learn how to speak properly in front of people whom you wanted to influence for good. Ang mga Duterte supporters, they want to influence people in front of them to do evil, which is very, very, very wrong, improper, inappropriate. See? And pwede ba maligo bago magpunta sa venue para mahimasmasan ka, maligo ka muna para makapag-isip-isip ka kung ikaw ay sasali o ikaw ay hindi sasali. Hindi nyo na na-discuss yung tunay na kalagayan ng bansa. Ang palagi nyo na lang, corruption. Sino ang hindi lumalaban sa corruption? Lahat tayo nag-aabang. Lahat tayo umaasa na may makulong. So, hintayin natin dahil ang batas ay gumugulong. May investigation na nangyari. So ngayon, let's wait for the result of investigation led by the, what we call this, Independent Commission for Infrastructure. At hindi lang po yan. Maging mapagmatsyag.
Hindi naman, siraan yung presidente, siraan yung first lady sa kanyang physical attribute, nakakahiya po yan. Hindi na po yan para sa tao, kundi para sa iyong personal satisfaction, para at the end of the day, may magkwentuhan kayo ng katulad mong kapitbahay mong lasinggo, chismoso, at saka chismosa, yan ang pagdidiskatahan at yan ang topics ninyo. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo, at least si PBBM pa rin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, walang kapantay sa kabubuhan at katangahan. Antakin mo si Trixie Cruz Angeles nagmukhang engot doon sa entablado, lawyer by profession at that. Mantakin mo yung ibang mga retired general na kung saan yung kanilang mga speeches, nako, para masasabi mo talagang mga retarded. At ikayo mga Duterte Dihad supporters, trying hard kayo. Hoy, gising! Wala ng amor ang Pilipino kay Sara Duterte. Hintayin nyo sa 2028, ipangampanya ninyo mula umaga hanggang gabi, mula Batanes hanggang Hulo. O, kung gusto nyo, mangampanya kayo sa China. Nakakatawa kayo, promise. Nakakatawa kayo kasi hinog sa pilit yung rally ninyo na kung saan pinasukan kayo ng espiritu ng aso at espiritu ng pusa ni Kiko Barsaga.